Hello, magandang hapon sa lahat. Hello. Kumusta na kayo? This is Justin, Talk News Speech. Good afternoon to our regular viewers at mga regular subscribers dito sa bansa natin at sa labas ng bansa. Whatever time zone you have, magandang araw sa inyo. Dito sa Pilipinas, it's afternoon. So, magandang araw sa inyong lahat. Dito sa Justin Talk News Speech this afternoon, we will be talking a very exciting topic kasi habang palapit ng palapit ang May 12 midterm election ng ating mga senators and LGUs, napaka-exciting na mga pangyayari. At itong topic natin ngayon, though it is a very serious topic, this is also a very exciting development with regards to the campaign that is occurring right now in many places in our country. And this is with regard to the speech. I think it was an ambush interview with the press kay BP Sara. I think it was in Cotabato, in Kidapawan City. So, pag-usapan natin yung mga rini-reveal niya doon sa interview na yan. Maraming mga bagay na malalaman natin with that speech at mayroong mga final shall we say mga alleged accusation, mga alleged na mga pronouncements si BP Sara doon sa speech na yon. At of course dito later on we will be talking about also with regard to the two congressman na mention din ni BP Sara doon sa kanyang speech na yan, sa kanyang interview na yan. Si Congressman Adyong, itong mga Stones critic niya at Stones enemies, kasi ito ang isa sa mga congressman na nag-initiate diyan sa impeachment case against BP Sara. At itong si Paulo Ortiga, mayroong statement diyan si BP Sara na i-discuss natin mamaya. And also kay Claire Castro, kung anong statement ni BP Sara with regards to Claire Castro. And also balikan natin yung nakaraan nating vlog. I think that was yesterday with regard to ito nga yung pagkasama ni Lisa Aranita dyan sa police report sa LAPD, na kasama siya doon sa police report nga na siguro nakita ni BP Sara yung police report na meron na siya, it is in her hands right now. So she had a solid proof with regards to that matter. I-discuss din natin yan. Then slightly, if we have time, we can discuss also the update sa case ni President Duterte. If we have time, I'm not sure kung aabot pa tayo sa ganyan. So bilis-bilisan lang natin dito sa unang topic natin this afternoon. But bago tayo magsimula, dahil itong munting channel natin, ay kailangan muna kayong mag-like para naman medyo lumawak ng konti itong maliit nating channel. Then try to, after liking, paki-share naman sa mga kaibigan mo, kasi we cannot be seen in YouTube dahil napakaliit nga natin. Natatabunan tayo ng malalaking mga dambuhalang mga channels na who had been in the industry for about 10 to 12 years, 8 to 12 years. So wala talaga tayo. So ilang buwan pa lang tayo, I think it's 5 months pa lang. So we are not expecting na marami talaga manood sa atin. Kaya nire-request ko lang na paki-like naman. Then of course, doon sa mga hindi pa nakapag-subscribe, subscribe right away. Don't forget to strike that subscribe button para naman magkaroon ng konting-konti pa isa-isa na mga subscribers itong channel na to. So with that, salamat din doon sa mga nag-subscribe na
I promise to mention your name, but hindi hindi ko pa talaga maisulat because I need to write your names first para ko mabasa. Kaya I'm not using a laptop. May problema ang ano ko, ang what we call this, ang password ko dito sa ginagamit kong internet dahil nawala. Hindi ko malaman paano i-retrieve. So hindi ako makagamit ng other device aside from this cellphone. Medyo mumurahing cellphone at ito lang talagang inasahan ko for my daily vlogs, my daily broadcast. So enough with that. We will start with our first topic. Ito na, inahantay, ako mismo inahantay ko na matagal itong pronouncement na to, dahil itong mga pronouncement na to na sinabi mismo ni President Sara ay iniiwasan talaga ni Senator Amy na maisiwalat. Hindi ko ito narinig ni kay Senator Amy during her hearing, inquiry dyan sa Senate. Ang tinutukoy niya, iba ang involved dito. Ano ba ito? Yung pag-kidnap kay President Duterte at ang pagkanulo sa kanya, and then ang pag-surrender ng ating soberenya doon sa isang banyaga na korte, which is the ICC. So yan ang sinabi ni VP Sara. So nung tinanong siya with regards dyan sa bagay na yan, sinabi talaga niya bluntly na si President BBM talaga ang responsable sa pagkidnap, pag-abduct, pagkanulo ng ating pinakamamahal na former president na si PARD doon sa The Hague at dalhin isusurrender sa Hague. At ito ay malaking paglabag sa ating sovereignty at culpable violation of the Constitution, and also ang public trust ay linalabag. Violation, culpable violation of the Constitution at yung public trust na which is an impeachable offense. Sinabi ni VP Sara, kung ano man mangyari, there will come a time, nandyan pa si BBM, by that time or next Senate, kung marami dyan ang senador na mananalo, malamang ma-impeach ito si President Bongbong Marcos. Yun ang malaking possibility na gagawin ni VP Inday Sara kung dadami din ang mga congressman dyan sa Congress. So yan ang malaking possibility na mangyayari. Pero right now, yun na ang declaration niya. He accuses BBM of mastering. Siya ang mastermind dyan sa pag-abduct, pag-kidnap, pagkanulo at paglabag sa ating soberenya na ginawa during the abduction, during the kidnapping of President Duterte. So klarong-klaro yung sinabi niya. Hindi katulad ng mga dili-dali na mga statement ni Senator Amy. Kasi nainip na siguro siya. Hindi naman talagang inamin ni Amy na ang kapatid niya ang responsable sa pag-kidnap kay President Duterte. Siya na ang nagsabi. Openly, sinabi niya in public, he accuses BBM. So, marami, alam naman natin yun. Ang nangyari pa nga, inangkin pa ni Boying Rimulya na ako ang pumirma dyan. Ako lahat na nagpasurrender niyan. Kasi sinunod ko lang yung batas na pwede siya isuko sa The Hague. Kasi mayroon nang diffusion notice. Yun ang sinabi niya dahil may warrant of arrest na raw from the ICC. Kaya ginawa niya, inako niya lahat. Siguro may malaki talagang utang na loob niya kay BBM. Kaya inako na niya ang kasalanan ni mismo ni BBM na siya ang dapat managot dyan sa ginagawa niya. Alam na natin, but ang magandang nangyayari, talagang inako ni VP Sara, sinabi na niya, no? Hindi na tayo ang nagsasabi ng mga kahaka natin, siya na mismo
At hindi yan sasabihin ng isang abogada kung wala siyang proof. So, nung tinanong siya, bakit sinabi mo yan na si BBM talaga ang responsable? Simple lang sinabi niya, susunod ba yung mga pulis? Susunod ba yung mga government officials? Sila ang mag-desisyon para yan, gagawin yan kay President Duterte. Tama yan. Kaya si Bueng suplak dyan. Oh. Huwag mo sabihin Bueng, ikaw hindi ka walang higher position na tao ang nag-utos sa iyo. Under ka pa rin ng presidente dyan sa executive department na yan. At sumunod ka lang sa utos niya, sa kagustuhan niya. Maybe you have suggested, yun ang worst nga. Kasi nagsuggest ka pa mga bagay na lalong naka-worst sa situation. Oh, naka-worsen sa situation. So yun ang nangyari. So ngayon, klarong-klaro, sinabi ni VP Inday na hindi yan gagalaw. Mga pulis, mga military, under yan sa presidente. Hindi yan gagalaw kung walang kautusan ng presidente. Which is right naman. In any sense of the word, kung intindihin mo lahat ang functionalities ng government, ganyan ang sistema. Hindi ka pwede gumawa ng isang very serious deed kung hindi ka magpaalam sa presidente, tulad ng pag-abduct at pag-kidnap ng isang former president at ipagkanulo at ibigay sa isang dayuhang korte. At ito, paglabag sa soberanya ng Pilipinas, culpable violation of the Constitution. At ang ating tiwala, binabasag ni public trust natin, binabasag ni linalabag ni BBM dahil tayo nagtiwala na siya susundin niya ang Constitution. So ano nangyari? Siya mismo, presidente, ang lumabag niyan. So anong dapat natin gagawin? Ngayon, because we are gearing up for a peaceful means of changing everything, na magkaroon ng ibang direksyon na itong Pilipinas, kailangan bumuto tayo ng tama. And that is to vote for the Duterte and Street PDP Laban. Yun lang paraan as of now. Maraming balita-balita dyan sa Pandaraya, but we have no other recourse but to vote massively para itong Pandaraya na ito ay hindi magaganap or it will be alleviated. Medyo hindi nila kakayanin kung talagang malaki na ang lamang na ibibigay ng mga tao dyan sa Duterte. Ngayon, mayroong mga nag-protesta dyan sa harap ng Comelec, Intramuros. Ang desire nila magkaroon ng parang resibo doon sa pagboto mo, na tama din naman. Mga signature na what I mean is the reset doon sa mga totoo mong binoto. Na ngayon sa overseas OFW voting hindi nangyayari. Kaya siguradong may dayaan dyan. Kung meron kang daladalang resibo, ma-prove mo kung sino talagang binoto mo. At yun ang gusto nung nagkaroon ng rally dyan, nagkaroon ng peaceful rally dyan sa harap ng Comelec, Intramuros. I think nagpunta doon sila Glinchong at yung mga Filipino guerrilla forces. Tingnan natin ngayon kung anong magagawa niyo dyan. Maganda yung ginagawa niya. Ang ano lang natin dyan, kung magpakinggan ba kayo ni George Garcia? Yun ang ano dyan, ang tanong, kung pakinggan ba tayo ni George Garcia. So, ito na nga, babalik tayo dito kay Bibi Sara. Yun ang sinabi ni Bibi Sara. So, ito, prangkahan na, this is a blunt allegation. Talagang tinukoy na ni Bibi Sara kung sino talagang responsable. So ngayon, alam na natin na finally, sinabi na ni Bibi Sara, anong gagawin natin? Susundin natin ang pinuno natin, which is who is Bibi Sara. Na dapat ito ipaghiganti natin si PRRD through peaceful means, which is to vote ng straight dyan sa Duterte, para naman later on pwede na tayo siguro magsampa ng impeachment kung marami ng mga senators in favor of the Dutertes and also dito sa Kongreso. Kaya huwag niyong iboto yung pumirma sa impeachment case ni Bibi Sara,
para naman maging majority na dyan ng opposition or hindi na majority, hindi na minority. Magkaroon naman ng boses ang opposition dyan at makapagsampa ng impeachment against BBM. Kasi sa tingin ko, hindi lang ito ang pinakamabigat na impeachment reason for impeaching BBM. Marami pa siyang ginagawa mga impeachable offenses. So, mauungkat yan lahat kung marami na dyan ang mga congressman na mananalo sa election sa May 12 na to. So, yun ang dapat nating gagawin. So, makakaganti na tayo dyan. Ngayon, doon din sa speech na yan, tinanong si VP Sara, kasi nagsasalita ngayon, unang-una nagsasalita si Claire Castro na dapat daw disente, dapat daw ano tayo, ang pangampanya natin, ang ibig sabihin, walang negative campaigning. Hindi na, wala naman negative campaigning si VP Sara. Doon sa statement ni Claire Castro, ang sabi ni VP Sara, hindi na natin pag-usapan yan si Claire Castro dahil garbage in, garbage out naman yan. Yan. Isang ano lang, isang salita. Huwag mo nang pansinin yan si Claire Castro. Wala, puro naman basurang, kung ano ang narinig na basurang yan, yun din ang ilalabas niya. Puro basura naman ang narinig niyan. Kaya ang lalabas sa bunganga niya basura. O dapat pa ba natin pag-usapan yan? Yan ang sinabi ni VP Sara. Natama naman. Nag-ano siya ng fake news. Ngayon pala, siya pala ang source ng fake news. Doon sa 7 pesos na bigas, medyo mahina lang ang IQ yata. Hindi ko na i-mention yan, marami nang di-discuss dyan Ngayon, yun nga, dito kay Adjong naman, dahil sinasabi nga si Adjong daw, ganun din, kailangan sumunod tayo sa tamang proseso, sa magalang na paraan sa pangangampanya. Kayo magalang, dyan pa lang sa Tricom, anong pinakita sa Quadcom? Sobra kayo kabastos, hindi kayo nagre-respeto ng mga resource person ninyo. Hindi yata kayo nagsasalamin sa mga ginagawa nyo. Wala kayong karapatan, wala kayong moral ascendancy to say that na mangampanya tayo ng disente. Anong sabi ni VP Sara? Tinamaan kayo ngayon. Naulungkat yung pamilya ninyo. Na sinabi ni VP Sara, si Adyong, produkto yan ng warlordism. Ayo ba, alam ba ninyo warlordism? Siguro itong mga bata pa kayo, hindi nyo alam. Alam ba ninyo noon ang ginagamit ng mga politiko, nag-hire na mga private armies yan. Meron pa dito meron akong basta dito sa probinsya. Alam ba ninyo Willys Jeep o yung Land Cruiser na maliit? Yung maliit na Land Cruiser noon. Yan ang ginagamit. Pero usually yung Willys Jeep yung vintage na kapanahunan ng gera na ginamit ng mga kano dito sa World War II dito sa Pilipinas. Maraming naiwan yan dito. Kaya nga ginagawang jeep ang iba. Merong naiwan na buo pa. Usually yun ang ginagamit. Yung mga Willys Jeep na yan, merong mounting pad yan. May mounting pad para sa submachine gun. Alam ba ninyo sa ibang probinsya, yung mga jeep na yan, sakay-sakay ang mga guns na naka-armalite lahat. Naka-armalite. Sila mismo ang nanggugulo sa mismong bayan nila para makontrola nila ang bayan na yan. Marami, kahit sa Ilocos nangyari yan, sa mga probinsya nangyari yan, sa Cebu, sa almost all provinces, dyan, lalo na dyan sa Mindanao, nangyari yan. Yun ang ginamit nila pang patrolya. Naka-mount yung 50 caliber na machine gun. Yan. Umiikot yan. Lahat na makikita nila na medyo kalaban nila, sigurado yan. Pag hindi bugbog yan, patay. Ganyan dati. Sila ang nag-implement na curfew sa mga lugar nila. At yung mga kalaban nila, hinaharas talaga nila. Yung mga, naalala mo yung yung sinunog na 2-3 barangay ata. Natawala na, naging congressman pa nga naging pastor ba yun o ministro, I think Catholic minister o Catholic, I'm not sure. Diretso natin si Bingbong Crisalongo, product ng warlord yan, warlordism dati. Ganyan ang style ng mga politiko noon. Hindi lang yung gulat-gulat, talagang may private army at walang kasama mga pulis dyan
Sa kanila ang pulis. Wala magawa ang mga tao. Kaya sa eleksyon, usually yan ang ginagamit ng panakot dun sa kalaban at sa mga tao para ibuto yung warlord na yan. Ganyan yan. Yun ang ibig sabihin ni VP Sara. Kasi kapanahonan 1960s, yan ang ginagamit. Until martial law, ginagamit yan. Kapanahonan ng mga politiko. Ganyan ang paghawak nila sa kanilang mga distrito, kanilang mga lugar, kanilang mga probinsya. Yung warlord na yan. At sinabi ni VP Sara, na yung adyong warlord yan dyan sa Lanao del Sur. Kaya yan, wala siyang karapatan magsabi na disenting pamumulitika. Dahil siya produkto ng warlordism. Ang mga magulang niya, mga warlords. Yun ang ibig sabihin ni VP Sara. Yun din si Paulo Ortega na tinatawag, oy boy ka raw. Wala kang karapatan dahil produkto ka ng warlordism. Kaya hanggang ngayon, nandyan ka pa sa posisyon. Nailik ka dahil dyan sa warlordism na may katotohanan. Binalik nila. Bakit si President Duterte, matagal dynastia din yan. Matinong dynastia, walang private army. May private army ba si Duterte? Sabihin nyo DDS. Private army. Na during election, yung mga Willis jeep nila umiikot sa bayan na may nakamount na 50 caliber na machine gun. Na maraming mga goons pala. Kaya nga yung goons ganun goons nang gugulat ng mga tao. Yun ang nangyayari nung kapanahonan ni Marcos bago siya mag-martial at nung nag-martial pa siya. Nag-martial sila. Mayroon pa rin naiiwan ng mga ganyan. Yun ang ibig sabihin ni VP Sara. Itong mga Ortega, matagal na sa posisyon dyan. Saan ba yan? Sa La Union? Gano'n na ba ka-asinso yung La Union ngayon? Katulad ba yan ng Davao? Yung Lanao del Sur, I think the poorest province in the Philippines. Ilang taon na sila may hawak dyan, sila ni Adyong. Mayroon mag-asinso yung klarong-klaro na yung mga pundo dyan, binubulsa lang nila. Dahil walang improvement yung mga probinsya niya. Okay, kumpara mo sa mga Duterte sila, wala kayo sa dumi sa kuko sa improvement. Kahit na yung La Union na yan, wala yan. Kaya makita natin sinong matinong nagsisilbi sa bayan na hindi ginagalaw ang pera para sa mga tao dyan sa bayan na yan. Yan, nila, resibo nila. May nakikita. May nakikita ka ba dyan sa mga Ortega? Ano bang kabutihan na gawa niyan sa... Hindi ko alam kahit malapit sa amin yan, pero hindi ko alam. Wala na akong update dyan sa pinanggalingan natin na lugar. Ngayon, kaya sinabi ni, wala kang moral asindasin na magsasalita na kailangan disente ang natin, pangangampanya. Hindi tayo, anong sabi ni VP Sara? Meron ding statement kasi ito si Ortega na iniiwasan daw ni Inday Sara ang issue sa Sandy Cay, yung kinuha ng China dahil nga kay BBM. Sabi ni Inday Sara, sa totoo naman hindi siya nakikialam si Inday Sara sa issue na yan kasi hindi naman niya responsibility yan ng presidente. Kasi siya ang architect ng foreign policy ng Pilipinas. Bakit pang kukumin ka dyan? Sabi ni pro-China daw. Sabi ni VP Sara, ano bang ginagawa ko ngayon? Nangangampanya ako para sa mga kandidato ng Pilipino yung kinakampanya ko, hindi na mga Chinese. Ang ibig mo sabihin, pro-China ako. Pro-Pilipino ako, yan ang sabi ni VP Inday. Hindi ako pro-China. Di ba? Totoo naman, saan ba ako ngayon? Nandito ako, nangangampanya. Sabihin mo pro-China ako. Kaya nga, ikaw boy, linilihis mo raw. Boy. Paulo, boy. Linilihis mo raw yung Paulo Ortega. Kasi, di Pulong, Paulo rin yata Paulo Ortega, linilihis mo lang yung topic. Ang topic ngayon, yung mga kasinungalingan na hindi nyo patuloy nyo ginawang kasinungalingan. Tulad ng 20 pesos na bigas daw. Sana ngayon. Yung mga infra projects na pinangako na may continuity, nagagawa ba? Yung mga major projects na dapat magpaunlad
at magbigay ng progreso sa ating mga probinsya sa pamamagitan ng pag-generate ng maraming trabaho. Hindi yan nangyayari. Kaya wala kang karapatan magsalita ng ganyan. Di supla ka, Paulo. Boy nga. Sabagay, lalaki naman yun si Paulo. Boy talaga. Ngayon, yun ang masakit na salita ni BP Sara. Hindi kayo papansinin dyan. Buti nga sinagot kayo eh. Sino ba kayo? Congressman lang kayo. Ilan lang ba ang bumuto sa inyo? 50,000, 100,000, 200,000. Si Sara ilan ang bumuto? 32 million. Kaya huwag kayong magpupurma-purma dyan adyong. Tinulungan naman yung Marawi ni President Duterte eh. Kukontra-kontra ka pa. Ayan, totoo. Warlords kayo. Ang mga magulang ninyo, mga warlords. At diyan kayo nakikinabang sa warlordism na yan. So, yon ang very blunt statement ni BP Sara na nagugustuhan ko. Finally, ito na ang tamang oras pa sasabihin natin kung ano ang katotohanan. Ano ba yung expression sa English? Kalimutan ko na. Ngayon, ito nga ang napakagandang development. Ngayon, dahil si BP Sara talagang all out na dito sa kampanya na to. Itong ang statement na to, maraming umiiwas na vlogger dyan sa topic na yan. Pero finally, dahil sinabi na BP Sara, we have to expound this reality na nangyari dyan sa pag-abduct pag-kidnap kay President Duterte. So, okay na tayo dyan sa topic na yan. Ngayon, dito naman tayo doon sa previous vlog ko, nakaraang 2 days yata or 1 day before, regarding nga doon sa police report ng LAPD na nakasama doon ang pangalan ni Liza Araneta. Ngayon, ang tanong ng maraming tanong, ako mismo magtatanong ako, bakit hindi niyo i-demanda si President Duterte, President Sara with her statement? Wala kayong pinafile na pinatawag sa NBI kasi ganyan ang style niyo eh. 'Di ba doon sa accusation niyo na grave threat kay BP Sara, yun ang basihan niyo na tinitreat daw ang buhay ni grave threat at inciting to sedition kay BP Sara. Tinitreat ang buhay ni Bangag, ni Tambi at saka ni Liza Araneta. Bakit ayaw niyo demanda ngayon? Pati yung mention din niya yung with regards to the video, the pulburon video. Isama ninyo yun. Baka naman alam na ninyo kung i-demanda nyo, magkabukingan din. Dahil kung ano ba talaga nangyari doon, mabibisto natin. Kasi mapipilitan kayo na ilahad yan sa publiko. Dahil maging kaso na nga yan. Dahil ilalahad na yan publicly kung ano ba talagang mga events, mga nangyayari nung pagkamatay ni Paulo Tantuco. Diyan sa Los Angeles na nandoon si Liza Araneta. Bakit nandoon siya? Yun ang mga tanong. Bakit maraming pulburon doon sa kwarto? Anong ginagawa nila? Pero hindi yan tinatanong ni Vice President Sara. Ang sinabi lang niya na nandoon si Liza Araneta. Pero tayo, maraming tayong itatanong, bakit nagka-overdose yan? Na suspected overdose of pulburon. Bakit? Ano palang ginawa nila doon? Para tayong mga tanga, kahit alam natin, nagtatanong pa tayo. Yan, kung magkakasuhan, lalabas lahat yan. Yung details dyan sa pangyayaring na yan, sa mga events na yan, na nangyari dyan sa Los Angeles, mabubulgar yan. Yan ang iniiwasan nila. Yan. Pati yung pagdemanda dyan sa authenticated na video. Kung lalabas nga yung nag-authenticate na taga UCLA, di mabuking din sila, natutuo talaga yung allegations. Mga allegations pa ngayon dahil hindi pa proven na totoo. So, yun ang iniwasan nila. Bakit ayaw nila dalhin yan sa korte? At kung sino nagpalaganap ng mga video na yan, ididemanda nila, pati si BP Sara. Huwag lang umasa sa mga
sabi-sabi ng ibang na lang, wala daw yun, ganyan, hindi daw yan totoo, mga ganyan, hanggang dyan lang, para ma-prove natin kung totoo hindi, mag-file kayo ng kaso against BP Sara. Sagutin naman yan ni BP Sara, lalo na ngayon na siguro personally may hawak na siya dyan sa police report na yan. Abogada si BP Sara, alam niya ang mga sinasabi niya, kahit doon yung sinabi niya na demanda sa kanya ng FBI, naging nasa US na tayo, NBI. Ngayon pinapatawag pa lang siya para magkaroon ng preliminary investigation. I think 8 yata, 9. So malalaman natin kung meron ba silang maisampang kaso, kasi pinagyayabang ng chief ng NBI na hindi talaga sila nagsampang ng kaso kung walang kasiguraduhan of conviction. Walang certainty of conviction yung kasong isasampa nila. Tingnan natin kung gaano kasigurado o kung gaano kakatotoo sa sinabi mo. Kung wala kang tunay mahigpit o mabigat na ebidensya, dapat i-dismiss mo na yung kaso, huwag mo na isampa. Maniwala ako sa iyo, Chief Santiago, kung gagawin mo yan. Kung hindi naman, itutuloy mo pa rin yan kahit ma-dismiss, tulad ng nangyari kay Claire Castro sa Piskaliya pa lang, wala na, dismiss na. Baka yan din ang mangyayari. Isampa nila sa Piskaliya, pero pagdating sa Piskaliya, kung walang maniobrang mangyayari, na I hope so, hindi naman maturnilyohan, mapakuan yung mga piskal diyan, na patuloy pa rin na isampa yan kahit na walang solid na ebidensya, at hindi rin naman yan uubra sa korte. Ang ganyan, kahit sinong matinong abogado, magaling na abogado, ang itanong mo dyan sa sinabi ni BP Sara, conditional threat, meron ba yan? Hindi yan mag-prosper. Ngayon lang, dahil may election, pinipilit ninyo na ipalabas yan. Tingnan natin pagkatapos na itong election kung mayroon pa bang mga ganyang kaso, mag-prosper ba yung kaso na yan. O lalo na kung marami manalong senador. Baka mag-iba ang isip ninyo dyan. At talagang lalabas ang busis ng masang Pilipino na ayaw na nila kay Marcos, because this is pagpatunay kung mga tao may tiwala pa sa gobyernong ito, itong eleksyon na ito. Kung mananalo ang karamihan ng mga kandidato ni President Duterte, ni BP Inday Sara, ang upcoming opposition dyan sa Senado at Kongreso, mag-iiba ang ihip ng hangin, sigurado ako dyan. Ganyan ang mga politiko. Sa tingin nila, manganganib ang kanilang interest. Magsimula na yan, gagawa ng script na naman para magbalimbing na naman ulit. Tulad na nangyari sa PDP Laban, na 6 na lang na iwan, majority party. So, nandyan ngayon yan sa kampo ni BBM at pumirma sa impeachment ni BP Sara. Para matapos yung mga yan, huwag niyong ibuto. Kailangan matalo yung mga yan. Kung mayroong kalaban yan, sa kalaban kayo, bumoto. Huwag na ibalik yan sa Kongreso. Ganyan ang dapat nating gagawin. So, mayroong ang magandang development sa campaign, nakakatuwa din, maraming natutuwa kasi ang strategiya nila ni BP Inday Sara sa kampanya, doon ilang araw na lang talaga, but still napaka-effective pa rin ng campaign strategy ng PDP Laban. Ngayon, sina BP Sara at surprisingly sumama ang kanyang mama na si Ma'am Elizabeth Zimmerman Duterte. Dito yan, ang focus nila, Visayas, Mindanao, kay BP Sara. Kasi si BP Sara napakagaling magsalita ng Bisaya. Kaya sinolidify ni BP Sara ang boto niya dyan. Though sa survey, 92% na dyan sa 92% ang approval rating niya sa Mindanao. Dito naman sa Visayas, ginawang 85. So, hindi pa siya kontento niyan. Sinolidify niya. Talagang linakasan pa niya, pinatibay niya ang suporta ng mga
supporter ni President Duterte at ni VP Sara dyan sa Visayas and Mindanao by campaigning. Hindi niya iniwanan, hindi siya nagkukumpiyansa, walang complacency umabot sa kanyang pag-iisip. Kung hindi trabaho, araw-araw lumalabas siya, iba-ibang lugar. So ang focus niya dito sa bandang Leyte, medyo yata ang teritoryo ni Tambaloslos ang gusto niyang yanigin. Ang Cebu sigurado na yan, at bandang Panay ang focus nila, at itong Negros din, yan ang focus ni VP Inday Sara. Tapos na sila doon sa Mindanao, so dito na sila ngayon sa Visayas. At itong lahat ng mga kandidato sa PDP Laban nakapokus din sa Luzon, paikot-ikot sila dito sa Luzon. Pero meron ding sumama kay VP Inday, sina Atty. Vic Rodriguez yata na kay VP Inday. At ang nakakatuwa dito naman, sa nangyaring meeting di Abansi ni Senator Tubi Rodante Marcolita, ang guest speaker nila ay si Ma'am Hanilet Abansinya at saka si Kitty Duterte. So nakikita na natin lahat na Duterte, ang dalawang sweetheart ni PRD ay lumabas na para mangangampanya para sa kanya, which is very effective. So dito sa South, si VP Sara together with her mom, si Ma'am Elizabeth, at dito naman sa taas sa Luzon, si Hanilet Abansinya, ang mami ni Kitty Duterte. So ganyan ang setup nila. And isa sa mga nahintay ng mga tao yung meeting day Abansi ng PDP Laban. Ang nakakatuwa niyan kung magsama silang apat o kasama si Basti Duterte. Kasi si Basti, director din yan ng PDP Laban. So malaking probability na kasama talaga yan, at kasama naman talaga yan sa PDP Laban. Kaso hindi lang niya maiwan-iwan ang Davao as of this time, dahil nga mayroon pang kampanya. So ito ang hinantay natin, ang meeting de Abansi. Kung ang meeting de Abansi na mangyari katulad na nangyari doon sa nangyari kagabi sa Philippine Arena, baka mas grabe pa siguro, baka milyon ang atin na tao dyan. At maalala natin yung nangyari noong 2016 sa meeting de Abansi ni President Duterte sa Rizal Park. Kung mangyari yan, baka triplihin pa yan ang laki. I don't know kung allowed ba o binigyan ng permit ang PDP Laban na mag-meeting de Abansi sa grandstand ng Quirino dyan sa Lunita. So malalaman lang natin yan. Marami namang mga vloggers, medyo mga bata na mga vloggers na sumusunod dito sa mga activity ng PDP Laban, ang campaign. Kahit saan, kahit sino-sino, merong sumusunod kay Pastor Kibuloy, kay VP Sara, kay Hanilet, o kay Kitty. Sinusundan sila, at yung iba pa nating mga senatorial bits. So we are hoping na mangyayari nga ito, na talaga finally may defeat natin itong mga demonyo sa ating lipunan, which is itong grupo ni PBBM. I hope na patuloy rin kayong tutulong at mga kampanya din sa Duterte. Huwag niyong kalimutan, yung bukod dyan, kailangan yung mga nasa Congress ay iboboto yung kalaban ng incumbent congressman ninyo. Kung gusto nyo bumoto, dapat bumoto kayo, huwag nyo i-blanco. Hanapin lang ninyo yung opposition ng incumbent congressman na bumoto against na bumoto for the impeachment of VP Sara. So siguro for this episode, baka dito na lang tayo, hanggang dito na lang yung pag-usapan natin. Later on, kung ano mga development na nangyari, ibabalita din natin dito sa Justin Talk News page. But before anything else, before ending this episode, I would like to request na paki-like naman at paki-share, then subscribe, paki-subscribe doon sa mga hindi pa nakapag-subscribe. Don't forget, before leaving this vlog, paki-pindot naman yung subscribe button. So
So maraming salamat sa inyo, doon sa mga regular viewers natin. Thank you. I remember sina Ma'am Imelda Ganson, si Jerome, si Lionheart, si Sir Lionheart, si Excited Cat, sino pa yun? Ang dami. Hindi ko ma-memorize lahat. I'm trying to memorize yung mga subscriber. May mga bagong subscribers tayo, and mga vloggers din sila, and I will be supporting them also. Doon sa mga, even if they are not political vloggers, susuportahan din natin sila sa mga channels nila. So maraming salamat sa pagdalo ninyo dito sa Justin Talk News Page, and until my next vlog, maraming salamat at good afternoon sa inyong lahat. Thank you po.